Yo, what's up mga pengo? Welcome to another episode. For this episode ay narito tayo sa Antipolo. Ipaparedy ko sa inyo yung kalampag or yung vibration or yung karansing. So, paandarin ko, no? Yun ang kalansing na gusto kong mapagawa. Yan, alright mga pinga. So ngayon pupunta tayo ng BMAX Racing. Kahit na ang muffler natin ay 4S1M na Street Core version 3 na muffler na silent killer. Yan. Dahil may kalansing, may vibration, may uneven sounds or yan, uneven sounds. So, nag-chat na naman tayo kay BMAX Racing. Nag-chat akong umaga. Na-reply ako ng siguro mga hapon, mga 4 or 5 p.m. Okay naman ang customer service sa BMAX Racing. Kahit na hindi sa kanila yung 5. So, tinanong muna niya kung kung modified. Sabi ko, stock lang at 1 month. At tinanong niya kung okay ba sa mekaniko ko. And sabi ko naman, ay sa Shopee ko binili. Kaya ipagawa ko na lang kaysa hassle magbalik. So ngayon ay pumayag naman, pero wala silang sinabing presyo kasi hindi pa nila alam yung gagawin. Dapat ma-check muna bago mabox bago sabihin kung anong papalitan. Hindi ata ako kasya dito. Pag kasya yung manibela, kasya tayo. Yun, kasya din. Ang plano ko sana kay Sid Ratlock by Daddy EA o dadalhin, kaya lang baksak ang customer service. Ayaw nila akong i-appointment sa mga post nila. Mas priority nila yung may appointment. Matagal siyang mag-reply yung page ni Sid Ratlock. Doon ko sana ipapagawa ito yung kalansing sa vibration. Kaya nakakontak ko naman, nag-reply minsan after 2 days. Nag-reply. Kaya lang di natatapos ang aming usapan kung halimbawa sinabi ko na yung ipapagawa ko, tapos nag-reply sila ganun lang yung kaya nilang gawin. Yung price 900 pesos kasama na yung fiber wool and repaint yan, tapos buffing ng elbow yan, kasama na 900 pesos. So okay na ako doon. Sinabi ko pa appointment na lang. So ngayon ay hindi na nag-reply. Nag-comment ako sa mga post nila na suplado yung kanilang mga staff. Hindi nagre-reply 2 weeks na. Tapos nag-reply, sinama yung comments ko. Tapos naging usapan naman na hindi sila pwede mag-re-elbow. Tapos sa bandang uli, sabi ko pa-appointment na lang kahit na hindi mag-re-elbow ako, para maalis lang yung kalansing vibration dito sa motor. Rinig ko siya sa kapag wala akong helmet. Pag may helmet naman, hindi man naririnig. Kapag bibili ako sa aming tindahan, narinig ko yung vibration, kumakalapag. Oh my God! Kumakalansing. Reklamo ka lang dito.
may vibration. Natapat ako sa may issue na para S1M. So, dito lang tayo sa may ano, Taytay Rizal Highway. And alas 10 na ng umaga. Lakas maka-speed to, yung para S1M na street core version 3 muffler. A few minutes later. Yo, what's up mga pengo? Dito tayo sa may Tiangge, dito sa Taytay Rizal. Tapos na ako magpunta ng VMAX Racing at tinanggap yung ating 5. Kahit hindi VMAX yung ating 5, ay tinanggap pa rin. So ngayon na reviver ito, tinapyasan dito binuksan, siguro kinat dito, inalis, tapos nilagay ng fiber. So sabi ng gumawa sa VMAX Racing, wala nang fiber, manipis na, kaya kumakalampag, kaya kumakalansing. Yan ang issue sa 4S1M na muffler. Kailangan yung kagad mag-refiber. Kasi isang gamit ko lang, kumalansing na. Pero ngayon, okay na. Ito, nai-repaint to sa banda dito. So, parang hindi siya halata na repaint dito sa dulo. So, bagong fiber na ito. Matagal na ulit natin itong gagamitin at masaya na tayo. Woo! Favorite ko itong para S1M. Dahil malakas ang low end power. Kapag nabiting ka sa ahon, hindi ganong kalaki yung mababawas sa torque or yung power sa ahonan. Check natin yung sounds. Pag nag-check ako ng sounds, sa settings tayo, tapos traction control off. Yan ang sounds. Wala na masyadong ayun na, yung kalansing na malakas. Parang medyo okay na siya. Okay na siguro yan. So, mag-ride na tayo. Sa nagastos natin, nakagastos tayo ng 1,200 pesos yung reviver nila. Ayusin nila yung pagkaka-welding at pagkaka-repaint. So ngayon papakiramdaman natin yung pagbirit. At titingnan natin kapag wala tayong helmet, tingnan natin kung kakalansing. May narinig pa akong konting vibration, pero parang normal na siya. Yung gusto kong alisin yung malakas na vibration, pero sabi naman ng gumawa, wala nang fiber wool o konti. Kumbaga manipis na. So pinasiksik natin, parang wala na vibration ang naramdaman ganto.
Sige, try natin. Wala na nga, no? Saka yung kanyang tunog nabuo pa. Ang ganda ng tumunog, buong buo na. Kanina parang basag eh, parang ang pangit ng tunog. Okay din pala na pina-reviver natin. 1,200 pesos ang reviver. Babae sa stand. Boss, sa stand. Ganda ah. Oh, ah. Sarap. Gumanda yung tunog. Hangin na parang lata eh, no? Ako doon sa alright, mapingo. Akit tayo ng Antipolo, tapos baba ng Kogyo, tapos Marilake. Yan, alright mga pingo. Dito tayo sa Sierra Madre, Marilake. Or nasa Pinoy Bars pala tayo na. Testing ko yung sound quality. Mayroong dB meter at 2,600 RPM or 3,000 RPM. Sa 45 degree, tapos 20 inches half meter. 3,000 RPM pagpalagay mo na. Yan. Yan. Yan, alright. So kung makikita nyo, sa 2,500 RPM or 3,000 RPM, meron tayong 87.5 decibel meter. So pasado. Parang mas tumahimik pa. Dati 88 lang ano. 5,000 RPM. Yan, alright. So sa 5,000 RPM meron tayong 95 decibel meter. Alright. Nawala na yung ano, yung vibration. Konting vibration na lang, normal na lang. Yun o. Okay na. Let's go. Comparison naman natin mga pengo about sa performance ng naka 28 hanggang 32 mm. Yung elbow na mix na 28-32 versus naka 28 mm na elbow lang. Sa 28 mm na elbow, maganda yung arangkada, maganda yung low end power. Maganda humugot ng speed ng 0 to 100. Samantalang yung naka 32 mm na elbow, halimbawa 28 and 32, yung kombinasyon ng elbow, ano, mahina yung hatak. Kapag binobomba mo, kapag naka-stop ka, mahina yung damba. Yan. Tapos mahina umahon, walang hatak.
sa low end power, walang hatak sa low end power. Kailangan mo pang i-full throttle or half throttle yung inyong throttle para mag-speed. Pero yung naka big elbow or mas malaking elbow kaysa sa stock, halimbawa 32mm, mas maganda sa rektahan, duluhan, yan, mas mabilis siyang dumulo. Samantalang sa 28mm stock size ng elbow, parang siyang ano, yung tinti nadadagdagan yung speed. Hindi siya ganong umi-speed ng sobrang bilis. Pero same lang sa 28mm to 32mm sa top speed, halos pares lang, hindi nagkakalayo. Tayo puro ng dinadaan natin tulad dito sa Marilaki, kailangan nating ahon, kailangan natin ng maka-speed ng konti, diba? 60 to 70 lang. Nakakatakot naman yung likod dito. May ano, parang may basa-basa. Mas malakas ang torque ng naka 28mm sa naka 32mm na elbow. Hindi ko maramdaman yung torque nya. So yun nga yung performance nya. Mas nagugustuhan ko pa yung naka 28mm na elbow para hindi siya sungaw. Medyo sungaw yung mga medyo malalaking tubo. Naka 32, minsan nga 35mm. Pero si JBT version 3, akala ko walang 28mm, saka yung UMA na back pressure. Kala ko 32mm yung kanyang manifold or yung elbow. Meron na palang naka 28mm. So kung bibili kayo, lalo't stock yung motor mo, siyempre kapag kargado, mas malaking tubo yung kailangan niya para makahinga, para hindi siya pigil. Ang ganda ng tunog. So yun lang, kaya bumili tayo ng elbow na 28mm pero ibang brand, 4S1M, para yung bracket nya parang sa stock lang. Paano mo stock? Ang gandang tumunog pag bagong reviver, ano, ang lutong, malalim na base siya. Nagdedepende kasi yan sa loob, yung screen, tapos yung kanyang muffler tip, yung buga ng hangin. Maganda itong 4S1M na gamitin pang everyday use. May tunog pero pwede sa ano, sa mga city driving kasi tahimik naman to. Maganda pa sounds, diba? Alright mga pingo, hanggang sa muli sa another episode. Don't forget to click the subscribe button and bell notification for more updates and episodes. Alright, stay safe and ride safe always. And bye-bye. Kapagas tayo.